Good afternoon! The whole world is watching. I want to show your face. I want you to show that you are happy, filled, and satisfied in our conference. This is to report to you that truly here we are in this General Santos City, London Beach. We're about to say bye-bye. And we thank God for the opportunity to have encountered the Holy Spirit and giving us information about man and womanhood, manhood and womanhood, as well as fatherhood and motherhood. And we thank God that our Father who art in heaven will always say, I love you all. We came from one man, God, and all in one. All in one. Adam is our physical source. Now we have more or less 8 billion people from one man, from one spirit. Now we thank God that we are here in the Philippines, in Mindanao part, and we are going to share to the whole world of what the Lord has done in our lives. By our Thanksgiving, I would like to express my Thanksgiving for our partners. Alam nyo kung sino kayo sa iba't ibang bansa. And we are happy that you are watching. At alam ko na nagpipray din kayo at nakikita ninyo ang mga pagbabago ng mga tao dito na nakaka-influence din po sa ibang church. The Holy Spirit doesn't stop. Kung nakita niyo ang tubig, sa taas niya may hovering wind. Kaya siya nagmo-move in one direction. And you can see parang orchestrated sapagkat ang Holy Spirit na dinescribe ng Bible ang siyang behind. Dahil hindi natin nakikita ang Holy Spirit pero nakikita natin ang move. Yan ngayon ang ating itatak. The reality of the Holy Spirit. We know that the fruit of the Holy Spirit is mentioned in the Bible. It is the manifestation of God in creation and in your life. Ha? Tingnan ninyo ang sea. Nakita ninyo yan? Intently. Behind the moving water is the Holy Ghost. Ang pagbabago natin, behind that is the Holy Spirit. So apart from the Holy Spirit, wala tayong pagbabago. Our life will be boring. Boring kang kausap because you don't have the omniscient God. Omniscient God is the all-knowing God. Ma-sense ninyo ang taong may Holy Spirit, hindi siya boring kausap. Dahil ang kausap mo ay maraming alam. Pag maraming alam, walang boring. Pag walang alam, patay. That's why beauty must be alive. We should not be empty. We should be filled kapag tayo ay beautiful. Ano ang kamangha-mangha sa'yo kung ikaw ay walang alam? Thank God for the knowledge. Did you receive the knowledge of God? Okay, palakpaki siya kag pasalamati. So the Holy Spirit is convicting. The first triune God, sa tatlo in one na God, ang unang inintroduce is the Holy Spirit in the creation. Genesis chapter 1 verse 2. The earth was so void, no form, no structure, no life. But when God, the Holy Spirit was there hovering. In other words, the Holy Spirit is hovering, waiting for the instruction of the Creator. So He started this creation by instructing the Holy Spirit to move. Ganon din po, pag born again tayo, ang banal na Espiritu as a promised gift sa atin. Yun ang ating talagang reward. In the book of Acts, God said, you must be born again. After you are born again, you wait for the Holy Spirit to come unto you. And it is evidenced by change. Kaya nung araw nakita natin with all our sa readings natin about the apostles na nung kasama nila si Jesus, hindi sila nagbago. In fact, kasama nila namatay si Jesus, they denied Jesus. Nung nawala na si Jesus, namatay, nabuhay muli. Nag-promise ang Diyos na babalikan ko kayo.
Diyos na ang tawag ko dahil syempre proven na siya ay namatay, nabuhay, at ngayon nandito na siya sa atin. And one of the proof is that yung mga apostles na nahintay ng promise, nag-speak in other tongues, manifestation of the resibo ng Holy Spirit ay nasa kanila na. Lumabas silang may boldness. Dati tamimi, nagtatago, natatakot. Nung nakatanggap sila ng Holy Spirit, naging matapang sila. 2 by 2, they went and laid their hands to the sick, and the sick got healed. So, ganun din tayo. Dati hindi tayo boldly. Pasalitain kayo, di kayo magsalita. Nahihiya kayo. You are behind, nandun ka sa dilim. Pero ngayon, unti-unti na kayo ay nabibigyan ng boldness and you start to talk. Ako, hindi na ka mo gani pa untaton daw, hindi na ka mo mag-untat. Why? Because the behind power is the Holy Spirit. You should rejoice and recognize the movement of the Holy Spirit in your life. 24/7 siya. Wala siya katulog. Don't you know that? So, kita katulog pa tayo. Pero, pag na-recognize natin, ang Holy Spirit ay nasa atin, you declare lang, then later, nararamdaman nyo, you're being activated. You are being quickened. Alam niyo mo, salitang quicken, nare-revive ka. Walang-wala kang energy. Just speak the word. The Holy Spirit, the name, and walang ilang minuto, nandyan na siya agad. Nararamdaman nyo yan. I want you to have, inspired by the Holy Spirit. Sino naman ang taong hindi ma-inspired? May power siya. Powerless tayo. Lord, hindi ko kaya ngayong araw. Pagod ako. But nevertheless, you said in your word, hingi ako sa inyo ng energy and you will give me energy. Wala pang 10 minutes. With all your heart, you found yourself energized. Totoo ang sinabi ng Diyos. Just say a word and I will be with you. Just say a word and I will manifest. So the Holy Spirit is the manifestation of Jesus. When you speak the word with faith, the Holy Spirit is waiting and He will do it for you. Para ikaw mismo makatestify na totoo nga siya. Dahil hindi siya mapaniwalaan ng mga tao, dahil hindi siya nakikita. But you, as a born-again believer, alam mo kung ano siya. Alam mo na gumagalaw siya. Alam mo na buhay siya. That's why you will testify. Ikaw na ngayon ang magsasabi sa tao na totoo ang Diyos na hindi nakikita by your testimony. So first, the use of God, Holy Spirit, is the conviction. Bago tayo makapunta sa trono ng grasya, bago kayo humingi, allow the Holy Spirit to convict you. The convictor will come to you and He will tell you what to do. He will lead you to repent. He will lead you to the cross. The convictor will lead you to the cross. Amen. Hindi physically. Ibig sabihin, kailangan mong patayin ang kasalanan because ang kasalanan ang pumatay ng iyong life. Hindi ka makarinig sa Diyos, hindi ka makakonect. But because of Holy Spirit, i-reconnect ka niya by giving you instruction. You repent. When you repent, you bring yourself to the cross. And you inamin mo na may kasalanan ka, ibig sabihin, ikaw ay nag-submit na ikaw ay mamatay sa kasalanan na yan. You're going to stop from sin. That's the cross. After which, anong gagawin ng Holy Spirit? Ililid ka niya sa salita. Ang salita ay parang tubig. Ikaw ay kanyang lilinisin. Amen. Maramdaman mo naman yan eh. It's by faith, pero mararamdaman mo na totoo. When you do the instruction of the Lord, naramdaman mo na parang nilinisan ka. Kanina ang dumi-dumi mo dahil sa kasalanan. Then later, ililid ka niya sa blood. Ililid ka niya sa covenant. Ang promise ng Jesus, kapag nagkasala ka, humingi ka ng tawad sa Kanya, ang dugo niya available to get washed. Amen.
pagkatapos niyan, you're being renewed again. You walk in righteousness again. You walk in holiness again. Maramdaman mo, kasama mo naman ang Diyos. Kasi, umuulan na naman ang ideas. Dahil ang Diyos ay puno ng idea. Yan ang kayamanan na ibubuhos ng Lord. Hindi siya magbubuhos ng pera dahil sa langit walang pera. Ano ang ibubuhos niya sa'yo? Idea how to get money. Power, ability to get wealth. That is in Deuteronomy 8:18. So palakpakan natin ang Lord. All you have to do is to have faith. Believe and receive. Believe and receive. Amen. Binigyan din tayo ng ability to prophesy. Call the things as though they were, though they're not. Tawagin mo ang mga bagay. Nung araw, tinawag ko lang itong mga Esther generation. And it is coming to pass. Nakikita ko nangyayari. Nag-prophesy ako kay Gingging na siya ay mawala sa utang. And it is coming to pass. Supposedly, mapreso na siya. But because of the word of God, kumapit siya sa salita. Anong ginawa niya? Ni-receive niya yung prophecy, biniliban niya, at willing siyang gawin. Ano man ang instruction, hindi siya napasok sa prisuhan. Napasok siya sa kalangitan. Assurance of salvation ang dating ng Holy Spirit sa iyo. From time to time, tayong mga babae, because tayo sa Spirit, pareho lang, lagi tayong nagtatanong, mahal mo ba talaga ako? Minsan yung mga lalaki, naiinis na. 1,000 nakasagot, mahal kita. Pero mamaya naman, totoo? Kaya naiinis ang mga lalaki. Hindi madala sa isang salita, 2 10. Because we are insecure. Now, the Holy Spirit is 24/7. Lagi nating tanungin ang Holy Spirit, Lord, nandyan ka pa ba? Dahil alam mo, kapag ang presensya ng Diyos ay nandyan, you're assured of your salvation. Look at your neighbor. Lagi mong tanungin kung nandyan pa siya. Pag hindi niya naramdaman, ibig sabihin, kailangan mo nang mag-repent. So, He is coming first. The manifestation of God. Yes, because of faith. And His function is to cleanse you para ma-maintain ang iyong holiness. Remember, God said, be holy, for I am holy. Paano ako maging holy? Kailangan ko uminom ng tanduay ngayon. Hindi ko ma-perfect. Kaya lagi nung araw, problema ko rin yan kapag may nagtanong sa akin, Pastor, nagkasala na naman ako. Mingi kami ng tawad, bukas na, Pastor, ara na naman. So, ano ang sagot dyan? You have to introduce the Holy Spirit. Because the Holy Spirit, bantayan ka mo. So, the more nga ginabantayan tang aton husband, the more sila makasala. Ay, Ilonggo gali na. Tagalog. Kaya huwag nating hawakan ang tail ng ating partner. Allow them. Do not be afraid kung magkasala sila. May Holy Spirit na magsisave sa kanila. The more you tell them, oy, wag ganyan ha, magkasala ka, baka magkasala ka, the more sila magkakasala. Sabihin nyo lang ganito, bagong technique ni Jesus. Imboy, kung makasala ka o galing, balaan mo na. May Holy Spirit ka da sa sulod. Amen? So all you have to do is to remind, do not reprimand or hawakan ng asawa ninyo. The more sila nagagawa ng hindi maganda. Sabi ko nga kay Pastor Alfredo nung araw, nung nasa Korea ako, tandaan mo pa, kung may ara ka dira, kay daw nakabati ko nga nagakaraoke, kamuda sa mga gobernador, siling ko sa iya, siguroon mo lang nga gwapa pa sa akon, kay ko hindi, tampaon ko ka mo. Medyo joke lang na, pero may wrong sense. Siguro ganon. Siguruhin mo mas maganda sa akin, insulto yan sa akin, pinalitan mo ako, pangit kaysa sa akin. Tama ba?
Oh, so that's why we need to treat one another as a human being, but we need to respect. Because naara na ta sa Diyos. Mga babae, di na kita possessive. Mga lalaki, hindi naman kamo siloso. Balaan ko, ginagamit nyo lang yung silos-silos para hindi kayo kunwari makita. Alam nyo ngayon ang expression ng mga babae dito sa amin, aha! Come on, give him a clap offering. So, bring to the cross and then begin the work of regeneration. The word regeneration is change. Be excited. Kami, ng edad namin ni Pastor Alfredo, malapit na. So we desire to really be regenerated over time because we want to be used by God. Total, mawala man lang din tayo sa lupang ito. Anong saysay natin dito? Kailangan tayo magpagamit sa Lord kasi gusto nating marinig ang well done, good and faithful servant. Palakpakan natin ang Panginoon. So the Holy Spirit sanctify you and set apart. Kaya naman, automatic kapag may Holy Spirit ka na, hiwalay ka na sa barkada mong tanduay group. Yes. Hiwalay ka na sa mga babaidor mong grupo. Yung mga gang mo, hiwalay ka na, set apart. Kapag may Holy Spirit ka, automatically isiseparate ka ng Lord. Hiwalay ang puti sa dikulor. Come on! Sabihin mo nga, puti ka na ba? Yes. Ang detergent ng Panginoon na sabon is red. Kapag ikaw ay mabigyan ng detergent na red na blood, ikaw ay magiging white. Hallelujah! 24/7 available. Come on! Ay, kung ako sa inyo, talagang laging pasalamat. Church was born when the Holy Spirit comes from the Pentecost. Nag-umpisa ang church nang dumating ang banal na Espiritu. You need to understand that. Walang church. Ma-imagine mo, patay ang church kung walang Holy Spirit. Hindi makakabago ang church kung wala ang Holy Spirit ng isang palabinggo at magiging addict sa Bible. That's the power of the work of the Holy Spirit. In that prayer time, abiding time, at i-endure kayo, indued kayo ng salita. Kaya may baptism tayo ng salita. Itong ginagawa natin ay binabaptize tayo ng Diyos ng kanyang salita. Baptism is immersion. Hindi kayo sanay, no? Pero sanayin nyo na dahil tayo ay siniset apart ng Diyos para linisin. Wala kayong ginawa kundi makinig na makinig na makinig, mag-aral na mag-aral, pamilyar na pamilyar sa salita ng Diyos. You are being baptized with the Word of God through by the power of the Holy Ghost. Psalms 33:6. Let's read that. Ulitin lang natin at saka Isaiah 40:12. Dito na po tayo magpa-park sa Ezekiel 36:27. Pero kailangan nating basahin ang Psalms 33:6. Pakilista na lang. 104:30. Psalms 104:30. You need to know the breath. Isaiah 40:12. Kumuha na kayo ng isa dyan. And then last, Ezekiel 36:27. It was God who said, I will put my spirit for you, brother Jojo Pascasio. Alam ng Diyos na hirap ka na sa sinful nature mo. But if you surrender, the Holy Spirit is coming to save you. You allow the Holy Spirit by following the instruction, at mismo ang Diyos nagsabi, ibibigay ko na lang sa iyo ang aking espiritu na makapangyarihan para ma-overcome mo ang lahat mong weaknesses. Palakpakan natin ang kabutihan ng Diyos. Okay? Who wants to read first? Psalms 40 verse 6. Sa pamamagitan ng Hello, 33.
Verse 6. Psalms 33:6, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, ang langit ay nilikha. Sa kaniyang hininga, nagmula ang araw at buwan at ang mga bituin. So salita at hininga ay combined. Did you receive Jesus with His salita? Then you need breath. The breath of the Holy Spirit will quicken the word that can change you. Kailangan maintindihan po natin yan. Bakit maraming Kristiyano hindi nagbabago? Because they don't know the principle. Ang salita ng Diyos ay principle. Kahit anong mangyayari, gagawin niya. And you can receive the result and you will enjoy it. Why do we hate ourselves, ha? Bakit marami kayong narinig, I hate myself? Kaya nga yung iba gusto magpakamatay because they don't love themselves. Hello? Because first and foremost, you don't know yourself. Now that you know who you are, you start to love yourself. Then, masolusyonan yung hate mo sa self mo. Hate is killing, while loving is life. Look at your neighbor. Let's love ourselves. Let's give ourselves breath from the Holy Ghost. Come on, clap your hands. Next, Psalms 104. Bilisan natin. Psalms 104:30. Psalms 104:30, nalilikha sila kapag binigyan mo ng hininga, at sa ganoong paraan, binibigyan nyo ng bagong nilalang ang mundo. Amen. New creation is being given when you receive the breath. Amen. So the breath represents the Holy Ghost. Amen. When you have the Holy Spirit, the new creation, the new you will come out in this planet Earth. Amen. Hindi ka na pa rin ng dati. Nagugulat ka, ba't parang hindi naman ako ganito? Nagbabago. Regeneration ang tawag. Yan ang trabaho ng Holy Spirit. If you receive the breath or the Holy Spirit, a new creation, a new created, a new creation in boy lumawi will come out. Ganun ka-importante ang Holy Spirit. Yung bago na Rasel lalabas dito sa lupang ito. Hindi na siya yung rebelde na anak. Magtataka na yung tatay niya, yung kanyang mga pamilya, sapagkat meron na siyang na-receive na hininga. And that is the Holy Spirit that can change him. 104:30. Isaiah. Next is Isaiah 40:12. And then last, Ezekiel 36:27. Isaiah 40:12, makinig kayo sa akin, kayong matitigas ang ulo. Hindi ninyo mararanasan ang tagumpay at katuwiran. Hindi na magtatagal, ibibigay ko na ang tagumpay at katuwiran sa Jerusalem. Alright, ibibigay niya ang success. Jerusalem is you as His chosen. Kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay bibigyan niya ng katagumpayan. But you need to be processed. Salamat sa Isaiah. Ang prophecy na kapag tayo nagpa-process, we are on our way sa ating success. Huwag kang tumingin sa pera. Tumingin kayo sa proseso. Dahil ang pera ay kasama na sa completion ng iyong process. Marami ang nagmamadali. Ayaw mag-graduate, ayaw mag-aral. So hanggang diyan ka na lang. Kung labandera ang parents mo, labandera ka forever. Ngunit kapag nag-aral ka, nagpaproseso ka, magbabago ang takbo ng inyong pamumuhay because you undergo process. Amen. Hallelujah. Then last, Ezekiel 36:27, ibibigay ko rin sa inyo ang aking espiritu para maingat ninyong masunod ang mga utos ko at mga tuntunin. Ito yung nawala sa atin, ang espiritu. Dati hindi naman tayo ganito eh. Yes. Just because we receive the breath of God. Ang breath ng Diyos ay binibigay spiritually sa taong may Jesus. Sa taong nahugasan ng dugo. Binigyan ito ng hininga. Bagong hininga. Kaya bagong nilalang ang lumabas sa lupa.
Out of you, kahit matagal ka na, may bagong lalabas sa'yo because of the breath of God, which is the Holy Spirit. Ngayon sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang aking espiritu. Can you imagine? Ang espiritu natin walang kapangyarihan. Ang espiritu ng Diyos, tingnan mo, nakakagawa ng mundo. Langit at lupa ang kanyang kayang gawin. So powerful. Ibibigay niya yan sa iyo as a reward. That's why very important po ang Holy Spirit. Ito ang nakakabago, ito ang nakapagbigay sa atin ng power. Ito ang nakakaiba sa atin sa lahat. Naglalakad tayo dito sa lupa na may kapangyarihan. How do you like that? Yung mga kalaban, hindi makalapit sa atin because we are sealed by the blood of Jesus. Tandaan nyo, takot ang demonyo sa imahin ng Diyos. If you are bringing the image of God, the demons will be in a distance. They are just watching, wala silang magawa dahil ang anak ng Diyos ay may kapangyarihan at may silyado, untouchable ito. Tayo ay hindi nakikita ng kalaban kapag tayo ay filled ng kanyang hininga or ng Holy Spirit. Shall we all stand and let us just continue to praise the Lord? Meron po tayong dalawang kanta and then we end up. God bless you, we love you, and that is the end of our conference for two days equivalent to 4 days. Sa 2023 combined men and women's fellowship for the year 2023. God bless you. See you next conference. Amen. Say bye-bye. Bye, God bless. Are you happy? Amen. Then show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then your laugh will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy, everybody say, and you know it, and your life will surely show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. Higit sila kabulig sa ako na